Amen. Praise the Lord. At sa masandaling ito, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God. Ating pong hiyanda ang ating mga pakinig at kung maaari po i-take note po natin ating pag-aralan upang tayo po'y pagbalayan natin dakilang Diyos. Sa kanya pong binibigay sa mga sandaling ito ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pau. Mga minamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, mga kapatid natin dyan sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood at pakikinig po sa ating pong banal na programa. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong kinilalagyan. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At mga minamahal, hindi tayo po'y manalangin upang minsan pa maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. At katulad ng sinasabi po namin sa inyo, na habang kayo po'y nakikinig ay dadaloy po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung kayo po ay mananampalataya. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, maging pagpapala sa mga minamahal na aming mga kapatiran, lalo na po sa nasa malalayong lugar. Abutin mo sila, malapang ng dakilang kapangyarihan, malapanginoon, lalo na po mga may sakit, may mataglay na karamdaman na walang ibang inaasahan kundi ang dakilang kapangyarihan, malapanginoon. Abutin mo po sila at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi maminamalbuksan natin ang ating pambungad na talata. Psalms 39 verse 4. Dito po sa aklat po ng Psalms chapter 39 verse 4. Sabi po dito sa Psalms chapter 39 verse 4, sabi dito, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan, kung ano ipakilala mo sa akin, kung gaano kahina ako. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, God wants us to know. God wants us to know. Ang nais, mga minamahal, ipaalam sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, mga mananampalataya noon, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, kahit anong mga persecution ang kalang naranasan, mga minamahal, wala pong sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Kahit sila po, mga minamahal, ay pinag-uusig, pinapapatay, pinabibilanggo, mga minamahal, wala pong tumatalikod, walang natitisod. Hindi katulad ng mga mananampalataya ngayon, makarinig lang ng mga masakit na pananalita na tinutuwid sila, ay madali silang matisod, madali silang mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero mga Kristiyano noon, mga minamahal, talagang matatag ang kanilang pananampalataya, walang sumusuko, mga minamahal, walang tumatalikod, walang natitisod, sapagkat mga minamahal, alam nila ay yung mga nais ipaalam ng Diyos sa kanila. Gaya ng sinabi ni David, maminamal sa kanyang panalangin, sabi niya, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan kung ano, at ipakilala mo sa akin kung gaano ako kahina. Yan po, maminamahal. Kaya nga dito po sa mga talatang ating matutungayan, maminamahal, malalaman po natin, maminamahal, kung ano meron tayong mga mananampalataya mula nang tayo po ay naglagak ng pananampalataya kay Kristo. Kaya ito po ipanghawakan po natin, mga minamahal. Hindi tayo matitisod, hindi tayo manghihina, hindi tayo manlalamig sa ating pananampalataya kung alam po natin, mga minamahal, yung God wants us to know.
kung ano mga dapat ipaalam sa atin ng mahal na Panginoon. Dito po sa 1 John, maminamahal, chapter 5, verse 13, ang unang dapat ipaalam sa atin ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sabi po rito, meron na tayong buhay na walang hanggan. Meron na po tayong buhay na walang hanggan. Sabi ng 1 John, chapter 5, verse 13. Dito po sa aklat ng unang 1, kapitulo 5, talatang 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa mga tuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Maminamal, yan po ang unang dapat malaman natin bilang mga mananampalataya. Ito po yung nais ipaalam sa atin ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman. Ito po yung dapat nating malaman, na kayo'y may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay ang inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Mga minamahal ko, mula nang tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos, sinabi ng John chapter 5 verse 24, ang sabi diyan, maminamahal, mula sa kamatayan tayo po'y lumipat na sa kabuhayan. Mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. Sabi po ng John chapter 6 verse 47, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya ito po, maminamal, ang pinangahawakan ng mga mananampalataya noon. Kaya kahit kamatayan, hindi sila natatakot. Kahit sila po'y pinag-uusig, maminamal, sila po'y pinagbabato. Sila po, maminamal, ay binibilanggo. Naka-mindset sa isip nila yung buhay na walang hanggan na taglay nila. Mula nang sila po'y naglagak ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi katulad ng mga mananampalataya ngayon, maminamal, makarinig lang ng masakit na pangungusap, natitisod na sila. Meron lang silang makitang hindi ka nais-nais sa kanilang kapwa mananampalataya, natitisod na sila. Kasi hindi nila alam na meron na silang buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang tinanggap po natin sa ating pananampalataya ay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi rito sa John chapter 20 verse 31, ang mga ito ay isinusulat ko sa inyo, nangasulat upang kayo magsampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang pangalan. Yan po ang sabi ng John 20 verse 31. Ang mga talatang nakasulat dito, mga minamahal, sabi ng Biblia, ito po ay para tayo sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, at dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Sabi rito John 5:24, basahin po natin, mga minamahal, mula nang tayo po yung nakarinig ng salita ng Diyos, meron na tayong buhay na walang hanggan. Dito po sa aklat ng 1, kapitulo 5, talatang 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Mga minamahalan, sabi, ang sinumang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi napapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Pangawakan niyo po yan. Mga minamahal, hindi po simple ang pinag-uusapan po dito. Ito po'y buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi po baliwala ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, nakasalalay dito between life and death. Kaya sabi ng banal na kasulatan, gustong ipaalam sa atin ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa pamagitan ng Kanyang salita, na tayo mayroon ng buhay na walang hanggan. Pangawakan niyo po yan. Huwag niyong pababayaan, maminamahal, na agawin sa atin ang buhay na walang hanggan na nasa atin. Si Satanas ay naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Kaya wag nating hayaan na agawin sa atin ang buhay na walang hanggan ay pinagkalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 16, ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya, sabi ng Biblia, ay hinatulan na.
Hinatulan na, pero ang mga sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng John chapter 3 verse 17, na parito ang anak ng Diyos hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi mga minamahal, iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan niya. Sabi ng John 3:16 hanggang 18. Basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 3, ang talatay 16 hanggang 18. Dito sa 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi nahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang buhay na walang hanggan, ito po yung nakasalalay sa ating pananampalataya. Kung hindi ka naniniwala na meron ka ng buhay na walang hanggan, totoong hindi mangyayari sa iyo yan. Kasi sabi, nasa pananampalataya natin yan. Kaya nga, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sinabi ng John chapter 11 verse 25 and 26, sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay ay siya'y mamuling mabubuhay. At ang sumasampalataya sa akin na nabubuhay, kailanman ay hindi na makakakita ng kamatayan. Yan po ang katotohanan, mga minamahal. At ang susi, mga minamahal, ang paraan para matanggap natin ang buhay na walang hanggan na tinutukoy dyan, sabi, sinasampalatayanan mo ba ito? Kung hindi ka sumasampalataya, wala kang buhay na walang hanggan. Sabi, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Wala siyang buhay na walang hanggang, kundi siya po'y hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya. Sabi rito, John 11:25 and 26, basahin po natin, may kondisyon upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Sabi, sinasampalatayanan mo ba ito? Sabi ng mga talata, basahin po natin John 11:25 and 26. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 11, talatang 25 at 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sa 26, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Amen. Sinasampalatayan mo baga ito? Kaya nga, amen naman, matatanggap mo yan kung sumasampalataya ka. Sabi ng John 6:47, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Magaganap yan, maminamahal, itong sinabi ng ating mahal na Panginoon sa talatang yan, na ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat namatay siya'y muling mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi na makakita ng kamatayan. Yan po ay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay sa rapture, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, sa pagparito ng malapan sa pagtunog ng trompeta. Sabi ng Biblia, ang lahat ng mga namangatay kay Kristo Jesus ay muling mabubuhay. At sila'y makakapiling ng mahal na Panginoon, sila ang unang kukunin. At ang mga nabubuhay, maminamahal, na naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, sila ibabaguhin at sila po ang pangalawang kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. Idagdag natin sandali itong 1 Thessalonians 4:16 and 17. Ito po ang ibig sabihin ng John 11:25 and 26. Basahin po natin 1 Thessalonians. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16 at 17. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, na may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17, kung magkagayon, tayong nangababuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Yan po, maminamal ang katuparan ng John 11:25 and 26.
Ang sinumang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, muli siyang mabubuhay. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, gaya ng napakinggan po natin, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Isinusulat ko mga bagay na ito para malaman nyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Kaya dito po sa banal na kasulatan, ang patunay na tayo po, mga minamahal, ay meron ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, we desire to do which is right in God's sight. Ang patunay na tayo po'y may buhay na walang hanggan, maminamahal, na nasain natin na tayo po'y maging matuwid sa mata ng Diyos. We desire to do which is right in God's sight. Mas nanaisin natin maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. At pangalawa, sabi, we given up the habit of sinning. Maminamahal, isusuko natin ang paggawa ng kasalanan. Yan po ang mga palatandaan ng isang mga mananampalataya, maminamal na meron ng buhay na walang hangganan. Sabi, we love other Christian. Meron siyang pagmamahal sa kanyang kapwa, mananampalataya. Meron siyang pag-ibig. At sabi, we overcome the world. Mapapagtagumpayan natin ang lahat ng tukso sa sanlibutan. Yan ang mga patunay na tayo po, mga minamal, ay may buhay na walang hanggan. Sabi rito sa 1 John chapter 3, verse 14 and 15, ang patunay na tayo po may buhay na walang hanggan, sabi, tayo po, maminamahal, ay umiibig sa ating kapwa mananampalataya. Umiibig na tayo sa ating kapwa kapatid. Ang napupot sa kanyang kapatid, wala pa siyang buhay na walang hanggan. Sabi rito, basahin natin na 1 John 3:14 and 15. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 3, ang talatay 14 at 15. Sa 14, nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 15. Ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, maminamal, yan ang mga palatandaan na tayo po'y may buhay na walang hanggan. Sabi, nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig na sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sinumang napuput sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman yung sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya yan ang mga patunay, mga minamal, na tayo po ay may buhay na walang hanggan. We desire to do which is right in God's sight. We given up the habit of sinning. Hindi na natin gagawin ang paggawa ng kasalanan sapagkat sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. At ang sabi, we love other Christian. Mahal natin ang kapwa mananampalataya. At ang sabi, we overcome the world. Kaya natin pagtagumpayan lahat ng mga pag-uusig sa sanlibutan, lahat ng mga kahirapan, lahat ng pagsubok, lahat ng nararanasan natin sa mundo. Sabi, we are overcome. We are overcomer. Sabi rito 1 John 5:4. Tayo po'y maging mananagumpay na anak ng Diyos sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya hindi 1 John 5 verse 4. Basahin po natin talata. Dito po sa unang 1, Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang pagkakaiba ng mga Kristiyano noon, sila po'y binibilanggo, naranasan nila, mga minamahal, ang mga persecution, sila po'y pinapapatay, sila po, mga minamahal, ay pinapakain sa leon, sila po ay, mga minamahal, dumanas ng katakot-takot na hirap sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit anong pagsubok, pero hindi sila natisod, hindi sila tumalikod, hindi sila sumuko.